Hi guys, good evening. Ayan. So magandang gabi po at malamig dito sa Czech Republic. -11 siya as of now. Anyway, ang pag-usapan natin is about dito sa Czech Republic. So ano yung mga update, mga bago or mga need nyong malaman dito sa Czech Republic as of now. So updated sa mga presyo kasi, yan meron kasi tayong isang commentators, si Sir Boy Uwat. So top commentators natin kasi siya kaya pagbigyan natin yung hiling niya about dito sa mga updated dito sa Czech Republic. So ang request niya kasi is updated ng grocery and hindi pa kasi ako nag-grocery ngayong February kaya hindi pa ako makapag-update ng grocery and sorry hindi ako makapag-update. Pero syempre ang updated natin ngayon is tungkol sa pagtaas ng sahod. So every year kasi ang Czech Republic po is nagtataas ng sahod. And by January 1st kasi is tinaasan na kami ng sahod na plus 1,000 kuruns or Czech crowns. So, 1,500 Czech crowns siguro nasa 1,400 or 1,500. Nasa ano po siya, nasa around 3,200 pesos. So, yan po yung updated sa ngayon na taas ng sahod dito sa Czech Republic. Pero, may mga company dito na hindi pa agad sila nagtataas. For example po is, kami kasi is ngayon January 1st, nagtaas na kami. May mga company na magtataas pa sila by April kasi April naman talaga yung taasan ng sahod dito sa Czech Republic. Mostly ng mga company is April or May sila nagtataas ng sahod. Pero hindi ko po sinasabi na dahil dito kayo sa Czech Republic is required na sila na magtaas ng sahod nyo. It depends pa rin sa inyong company. May mga company kasi talaga na hindi sila masyado nagtataas ng sahod. Like sa company ng iba kong kakilala na every extension ng kanilang contract saka lang po sila nagtataas. Ibig sabihin, after 2 years ng pagtatrabaho nila dito, i-renew sila saka lang po ulit itataas yung sahod nila. So, nangyari po yan dito, kaya hindi po lahat. And ako kasi is Japanese company, kaya ganun, every year talaga nagtataas po kami ng sahod. Although hindi siya ganun kalaki, pero syempre pagtaas ng sahod, pagtaas din ng bilihin. Like sa kagaya ko, nagtaas po yung aming bayad sa transportation. Dating 276 lang, ngayon naging 312 na per month. So, nagtataas din ang ating mga bilihin, nagtataas din yan. So, sa susunod kong video, yun naman yung features ko, yung bilihin. So, pag nag-grocery ako, mamimili ako, then ipapakita ko sa inyo kung ano yung updated na presyo ng mga bilihin. Pero hindi siya ganun masyado hindi siya masyado nagtaas as of before. Ewan ko lang ngayon kung kasi February na, hindi ko pa masyadong nakikita yung bagong groceryhan natin. Di pa ako nakakapunta doon. Anyway, yan lamang and thank you so much. So, pasensya na kayo, medyo maikli lang yung ating video. So, hindi ako feeling well and yan. Yun lamang. So, 1,400 crowns po ang ating taas dito sa Czech Republic para dun sa iba. So, nga pala, kung kayo ay nag-apply dito sa Czech Republic, for example, nakapirma na kayo ng contract, tapos na bago na update ng ganito, ang mangyayari sa inyo, papipirmahin ulit kayo ng bagong contract. Kung hindi man kayo papirmahin sa Pilipinas, pagdating nyo po dito sa Czech Republic, papipirmahin ulit kayo ng bagong contract. Alinsunod doon sa updated na sahod dito sa Czech Republic. So, hindi po lahat ng company sumusunod sa sahod talaga dito sa Czech Republic. For example, sa sitwasyon namin ngayon is nasa 28,000 crowns ang basic salary, pero may mga company po na nagbibigay lang ng nasa 20,000 crowns ang basic salary, 21, 22. So, hindi po lahat ng company is sumusunod sa kung ano yung nasa law. Kumbaga, depende pa rin kasi yan sa location. Depende rin po yan sa
Minsan kasi hindi sila masyadong nagbibigay pagdating sa salary, pero pagdating po sa benefits panalo naman kayo. So minsan doon sila bumabawi sa benefits, for example is like ang free accommodation. Hindi kasi siya hindi tayo entitled na mag-free accommodation. Kumbaga nagfi-free accommodation lang tayo depende sa benefits ng ating company. Once na pre-accommodation kayo, mostly kasi ang nangyayari 'pag pre-accommodation, medyo mababa ang basic kasi do'n po sila bumabawi sa pre-accommodation. In some cases na for example nangyari 'to sa inyo, mababa ang basic nyo pero meron kayong free accommodation, grab the opportunity kasi mahal po ang bahay dito sa Czech Republic. For example, sa kagaya po namin, kapag gusto mong mag-solo ka sa bahay, minsan makakuha ka 7,000, 8,000, 9,000 crowns. So, wag na tayong mag-convert diyan sa Philippine peso kasi masasaktan lang kayo. Kasi ang 7,000 crowns po is approximately nasa 15,000 to 16,000 pesos. So, masasaktan lang kayo. So, per head po yun. Ibig sabihin kahit dalawa kayo sa isang kwarto or tatlo kayo sa isang kwarto, yun po yung babayaran nyo. Pero kung kayo ay private, that means na kayo yung naghanap ng bahay nyo. May makukuha po kayo na around 7,000 crowns, 8,000, 9,000 na solo kayo sa kwarto. So may makikita kayong ganon, tiyagaan lang. Ang paghahanap po ay sa FB Marketplace. So doon lang kayo maghanap guys. And yun lamang and sana nakatulong po ako and yan yung update natin sa sahod muna. So about sa grocery, next time around, pag nagkita ulit tayo sa ating video. Thank you!